dinala namin dito sa Pampanga. Very short notice po, pero nandiyan po kayo dahil alam po natin, umaalap po yung suporta natin kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po, ang ginawa po sa kanya ng mga dayuhang ito, yung po yung ikinagagalit ng maraming mga Pilipino, especially po yung mga ating mga kabaling Kapampangan. Tama po ba? Inumpisan po natin, nandiyan kayo. Kakausapin po namin kayo. Kaya ba natin bumuo ng 10,000 hanggang 30,000 Kapampangan? Ibalik si Duterte sa bayan natin! Tama! Ibalik! 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 Ang punto lang po natin dito, si Pangulong Duterte po ay dinala po doon ng puwersahan. No? Wala pong kaalam-alam ang 80 taong gulang na nagsilbi ng tapat. Ano po bang kasalanan ng ating Pangulo? Mali ba ang labanan ng droga? Hindi! Yan po yung pinaglalaban ng maraming Kapampangan. Alam ko po na nasa tama tayo. Alam niyo po, maraming umiyak ng mga Pilipino dahil alam po nila na ang ginawa ng dating Pangulong Duterte ay nasa tama. No? Isa lang po ang kinagagalit ng mga drug lord na to, ang mga smuggler na to, ang mga sindikato, ang mga taong nasa likuran ng droga. Ayaw po nila si Pangulong Duterte. Yun po yung nangyayari sa ating bayan. Andito po si Pastor Edwin. Pastor, kinikita po. Very urgent po talaga. Magpasalamat kami po kay kayo at Chukong Yanimbengi. In one, alam tama pong direct contact. Alam pong direct contact. Mag-meeting tamo po ngini. Mag-announce kami pong official page. Magparakal tamo in few days. At nung kailangan, lumarga tamo at mas makaba. Agiyo po ba sumuporta? Okay, San Fernando. Ano San Fernando? Guagua. Okay, Minalin. Okay. Gusto niyo po mag-set tayo bukas ng isang mahabang motorcade? Saan po niyo gusto mag-assemble? Maluwag. Kailangan po pag sinet natin yung araw at lugar at oras, isa lang po ang ipopost natin. Hindi na po natin pwedeng baguhin yung lugar kasi magkakataligaw-ligaw po yung mga tao. Kaya dapat po ma-finalize po natin kung saan po yung magiging assembly po natin. Sama? No? Hindi po natin pwedeng baguhin. Okay? Ganito lamang po ang panawagan namin. Ako po, nandito po ako sa inyong harapan. Obligasyon ko po sa magwawalumput 80 years old na matanda na isang senior citizen, no? Na ibalik po siya dito sa Pilipinas. Yan ang panawagan po namin. Pwede ba natin ilagay sa likuran yung ano yung... Okay, ma'am, sige po. Dito po sa yan may mga ano po. Saka po yung bandera natin, pakilagay po dito sa likuran. Kaya, dito po yung may bandera. Nasaan yung bandera natin? Nasaan po yung Philippine flag natin? Philippine flag po natin kanina na pwede bang mahirap? Nasaan po yung Philippine flag? Malaki. Meron ba tayong take dyan? Pwede ko mayroon din take? Hawakan mo lang. Opo. Sino ba yung nabayaran? Meron ba? Kahit kanino kasi lining ginastos mo? Gas namin! Sariling gastos sa makakapanood, sa mga Kapampangan. Nandito po ang mga Pampanggenyo tumatayo, naninindigan sa tama. Nandito po kami para suportahan ang ginawang injustice sa ating mahal na Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos niya pong pagsilbihan ang ating mga kababayan laban sa illegal na droga,
Bakit kayo nagagalit? Noon, pinananawagan natin tanggalin ang droga. Bakit ngayon may ibang taong tuwan-tuwa na ngayon ay siya'y pinagala yan sa Netherlands? Kung pwede na kami pumunta ng Netherlands, nandoon na kami. Ayaw namin magsalita sana, pero hindi namin matiis yung matanda na nagsakripisyo. Marami ang sip-sip na kay Pangulong Duterte. Nasaan po kayo? Tinatawagan namin kayo ng pansin. Lumabas po kayo dyan sa inyong opisina at ipaglaban ng tama. Mabuhay si Pangulong Duterte! 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 Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dr. Edwin Maniti. Ako ho ay markado na noon pa man na lumalaban. Ako ho ang convener ng hakbang ng maisog dito sa Central Luzon, Region 3. Doon pa man ay nakikipaglaban na po tayo. Meron po tayong mga advokasya patungkol sa transparency, accountability, peace and security. Ito po ang panawagan ng hakbang ng maisog. Wala na pong iba. Ang gusto lamang po natin, lalo na dito sa lalawigan ng Pampanga, na meron tayong isang gobyerno na transparent. Kinakailangan lahat ng polisiya, lahat ng kanilang ginagawa ay ipinapaalam sa taong bayan. Sumasang-ayon po ba kayo roon? Subalit ang nakakalungkot, ang gobyerno po natin ngayon ay walang tinatawag na transparency. Saan dinala yung PhilHealth Fund? Nawawala po itong 89 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Saan ito dinala? Nasaan yung pondo nung tinatawag po nating Maharlika Investment Fund? Nagkakahalaga ng 250 billion. Saan po yan ngayon? Napakaraming mga pondo ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Hindi po malaman kung saan dinala ang mga pondong ito. Ang sabi po nila, ito ho ay dinala sa mga ayuda. Nakatanggap na ho ba kayo ng ayuda? Ang sabi ho nila na ang pondong ng ating gobyerno ay ipinamimigay sa mga tao sa forma ng AIX, ng ayuda at ng iba't iba pa. Subalit ako ho, mula noong magkaroon ng pandemic, 4 na taon na, ni minsan hindi ako nakatanggap ng ayuda. Okay naman, nandito kami ngayon sa simbahan. Trabaho, tama po yan mga kasama. Hindi ayuda ang kailangan ng mga Pilipino. Ang kailangan natin ay matinong trabaho, dissenting trabaho, tama ho ba? Dito kami sa simbahan. Higit sa lahat kaya tayo nagkakatipon ngayong gabi. Sa simbahan kami. Tinututulan po natin Simbahan. yung hindi makatarungan Facebook. na pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte. Hindi ko po alam pero yun muli siguro sa'yo. Nagtataka po tayo bakit nagmamadali nilang inilipat ito papuntang Netherlands. Meron naman po tayong mga legal remedies dito upang ayusin dito kung ano ang mga problema. Kung merong mga kaso si Pangulong Duterte, bakit hindi dito litisin sa ating bansa? Ganyan na po ba kabobo ang mga Pilipino? Wala na po ba tayong hustisya sa bansang ito? Hindi po ba umiiral ang mga hukuman sa ating bansa? Mga kasama, hindi makatarungan ang pagpapalipad nila o pagdala nila sa ating dating Pangulo. Okay. Marami pong tao sa Astro Park.
Gusto niyo po ba mag-confine tayo? At bago po tayo umalis, isa muna pong prayer muna dito, no? At ililid po ni Pastor Edwin, no, ang ating prayer. Magsama-sama po tayo, pakibuksan po yung mga light, no? Dito na lang. Sa Astro Park na lang. Karas. Ang problema daw natin sa Astro, wala daw lugar to. Ha? Mga ilan kaya? May naiwan kasi sa Astro Park na mga kasama namin kanina, guys. 500 ka, no? 500? Sige po, ganito. Pumasok po tayo dito sa loob at pakibuksan po yung ilaw dahil candle lighting po tayo. Cellphone na lang po yung gamitin natin. Yung mga, sino po yung mga SOCMED dito po sa harapan? Pasok lang po tayo dito, magsama-sama po tayo. Matanda na nagsilbi ng tapat, malinis at pinroteksyonan tayo mga Pilipino. Nandito po tayo para ipagdasal ang ating minamahal na Pangulo Duterte. Sang-ayon po ba kayo dyan? Okay, maglilid po tayo ng prayer, no? Ipagdasal po natin ang ating bansa, ang katahimikan ng ating bansa. No, ipagdasal po natin yung mga ibang tao na hindi po naiintindihan kung bakit po nandito tayo. Ang tanging hadlang po natin ay maibalik si Pangulong Duterte dahil karapatan po ng bawat Pilipino na proteksyonan ang isang Pilipino, ang isang senior citizen at ang dating Pangulo na nagsilbi po ng tapat sa bawat Pilipino. Maraming salamat, si Pastor Edwin. Okay, tayo pong lahat ay lumagay sa presensya ng ating Panginoon at naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng panalangin. At nais kong tawagin si Pastora Sheila ang siyang manguna sa ating pagdarasal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayong sa maraming taon na pinaglingkuran po tayo ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte. At ngayon po ay nasa isang sitwasyon siya na kahit po tayo ay nangingilabot at nanggigilala sa hindi tayo makapaniwala na aabot tayo sa ganitong level ng betrayal sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi po natin itinataas ang anumang relihiyon o anumang sekta o anumang political leanings natin. Tayo pong lahat ngayon ay nagkakaisa bilang mga Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas at nagmamahal sa kapwa Pilipino. Wala po tayong kinakatigan na kahit na sino. This is not our political leanings, kundi ito po'y pagmamahal sa ating bansa at panahon na po. Nananawagan po ako sa mga kapwa natin, mga Kristiyano, mga kung ano-anong relihiyon pa, magsama-sama po tayo dahil may lakas kapag marami. Meron pong lakas pag nagkakaisa. Pag patak-patak lang ng ulan, di ba wala namang nasisindak? Di ba wala na, hindi naman pinakikinggan yung patak-patak at yung konti-konti, pero kapag rumaragas ang malakas na tubig tayo at ang ating mga tinig sama-sama nating itinataas at isinisigaw ang kalayaan, ang demokrasya para sa Pilipinas, pinakikinggan po tayo. Para sa bayan at para po sa Diyos na nagtatag ng bansang Pilipinas. Bago pa man po ang kahit na anong gobyerno, meron pong Diyos ng langit at ng lupa na lumikha sa ating lahat. At ngayong gabi, tayo po'y nagtitipon-tipon para manawagan sa Diyos na ito, ang ating Panginoong Hesus. Handa na po ba kayong manalangin? Hihingi muna po tayo ng tawad dahil ang Pilipinas po ay nagkasala ng maraming taon. Alam po niyan sa gobyerno at kahit sa ating mga local government at kahit sa ating mga sariling pamumuhay, marami po sa atin ang nakalimot sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin. Kung hindi man po kayo hindi man po ninyo alam itong mga sasabihin ko, mag-agree lang po kayo. Amang Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa korte ng kalangitan. At bilang mga Pilipino, kami po ay nananagoy sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa maraming taon na tinalikuran namin ang kapararaanan mo. Sa maraming taon
na hindi ka namin kinilala bilang Diyos ng aming mga buhay. Ikaw ay tagapagligtas, ngunit hindi ka naging Diyos ng aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na inuna namin, sitwasyon na inuna namin, higit kesa sa iyo. Patawarin mo po kami sapagkat ang Pilipinas ay nagkasala at tumalikod sa iyo ng mahabang panahon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagnanakaw. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagpatay, aming pagsisinungaling, aming pangangamkam. Patawarin mo po kami sa aming mga panlalamang sa bawat isa. Patawarin mo po ang aming gobyerno for the longest time sa kanilang kasalanan ng graft and corruption, pagpatay, pagnanakaw sa sambayan ng Pilipinas. Patawarin mo po ang marami sa aming mga liderato na inuna nila ang kanilang mga sariling interes sa halip na ipalaganap ang iyong katuwiran at ang iyong hustisya sa mga taong binigyan mo sila ng pagkakataong pamunuan. Panginoon, patawarin mo po kami sapagkat inuna namin ang salapi. Sinamba namin si Mammon na Diyos ng kayaman at ng salapi. Patawarin mo po kami sapagkat marami kaming inunang bagay. Hindi ikaw ang inuna namin. Kaya, Panginoon, napunta ang aming bansa sa ganitong level ng corruption at deterioration, pagkawasak at pagbagsak, hindi dahil sa mga masasamang mga nasa liderato, kundi dahil ang buong bansang Pilipinas ay nakalimot sa Diyos na humirang sa Kanya at nagbigay ng karangalan sa Kanya. Panginoon, minsan pa alalahanin mo. Minsan pa, Panginoon, lingunin mo ang bansang Pilipinas na nasasadlak sa kahirapan at sa kahihiyan, nasasadlak sa maraming kapangitan, maraming mga nakalulungkot na bagay na nangyayari sa Kanya na hindi mo kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat ito'y konsekwensya ng aming kasalanan. Father, we stand in the gap for the Philippines. Namamagitan po kami, nire-represent namin ang bansang ito at humihingi po kami ng kapatawaran. Ang sabi mo sa 2 Chronicles chapter 7, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Ang sabi mo sa Isaiah, hindi ako bulag para hindi ko kayo makita. Hindi ako bingi para hindi ko marinig ang inyong mga panagoy. Hindi maiikli ang aking mga kamay para hindi ko kayo abutin. Ngunit dahil sa inyong mga kasalanan, hindi ko kayo makita, hindi ko kayo marinig at hindi ko kayo maabot. Ama, dahil po sa mga kasalanan itong naging isang makapal na pader sa pagitan ng sambayanang Pilipino at ng bansang Pilipinas, pagitan sa iyo, humihingi po kami ng tawad. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Kinikilala po namin na ang pinakamakapangyarihang nagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan ay ang kanyang dugo lamang, at sa kanyang pangalan kami po'y nananagoy sa mga oras na ito, hindi lamang po para kay Pangulong Duterte, bagamat mahal na mahal namin siya, ikinagalang at pinararangalan sapagkat nakita namin kung paano niya minahal ang bansang Pilipinas. Hindi lamang sa kanyang mga nagawa at mga benepisyong nakuha namin mula sa kanyang liderato, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Panginoon, inaalala namin siya ngayong gabi. Alam namin na kasama niya ang laksalaksang mga anghel na nag-iingat sa kanya sa mga oras na ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanya at nagtatanggol sa kanya kahit na paliligiran siya ng maraming kaaway at kalaban na nagpaplano. They are plotting his downfall. They are plotting, they are scheming his downfall. But in the mighty name of Jesus, no weapon formed against our former President Duterte shall stand. No weapon formed against him shall prosper, for he is protected by the Most High God. He is covered by the blood of Jesus. And Lord, we lift him up to you. We release health, divine health in this old leader who might be tired but is still resilient, nagsusumikap na makipaglaban para sa bansang Pilipinas at para sa mamamayang Pilipino. Lord, he is like a lamb
led to a slaughter. Hindi siya pumalag, hindi siya nakipaglaban. He could have called, maaari niyang tawagin ng malakas na puwersa ng mga Pilipinong nakakatig sa kanya, ngunit para sa kapayapaan at para walang masaktan, tahimik siyang sumama sa mga umaresto sa kanya. Ama, kilalanin niyo po ito. Lingunin niyo po ang kababaang loob ng aming dating Pangulo. Alalahanin niyo po ang kanyang ginawa na para walang madamay. Nagpakumbaba siya at buong puso na lamang siyang sumama sa mga kumuha sa kanya. Father, we lift up to you the Philippines. We lift up to you the Filipino people. Hindi ka nagulat sa mga nangyaring ito. Hindi ka nagimbal. Hindi ito isang bagay o sitwasyon na ikinatakot mo, ipinag-alala mo. You already know this will happen billions and billions of years ago. And you know that the Filipino people will call upon your name when this comes. When this situation arise, alam mo, Panginoon, na ang mga mamamayang Pilipino ay magsasama-sama at tatawag sa totoong kapangyarihan na maaaring magbago ng sitwasyong ito to our benefit, to our dignity, and for the honor of your people. Father, huwag mong kalimutan ang Pilipinas. Marami kang magandang plano at layunin sa bansang ito, at hindi kahirapan at kahihiyan, hindi kawasakan at hindi pagiging alipin ang destinasyon ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas na maharlika, maganda, puno ng karangalan at dignidad. Yan ang Pilipinas. Hindi kami mahirap, pinaghirap lamang kami ng maling liderato. But in the mighty name of Jesus, let your purposes take place right now. Kami po mga Pilipinong naririto, kami po ay nananagoy sa iyo, pangyarihin mo ang totoong layunin mo para sa bansang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay naniniwala at pinangyayari mo na ito. Amen. Amen and amen. Okay.